afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Trap. So ngayong araw na to ay ituturo ko na sa inyo yung kung paano mag-alaga ng Helianthora. At hindi lang yun, no? Ano yung sikreto sa pagpapalaki ng mga feature nila. So nakikita nyo yan, kasi dati marunong lang ako mag-propagate, mag-alaga, pero yung palakihin ng ganyang kahaba, napapansin nyo yan, ganyan kahaba. Ako ilang inches natin, parang mga 3 inches na mahigit to. Paano natin nagawa yan? Anong setup yung ginawa natin para maging posible yung lumaki? Ang talang dati hindi natin mapalaki ng ganyan. Alam ko nga ganito lang talaga kalalaki yung Helianthora ko hindi na talaga siya lalaki. Lumalaki pala yung Helianthora dito sa Pilipinas, no? So tingnan nyo to, kung ito sa tingin nyo malaki na yan, kung sa tingin nyo malaki na yan, may mas malaki pa dyan. Ito 3 to 6 inches lang yung average size na itong minor pero itong McDonald umaabot to ng isang 1 feet 12 inches, 11 to 12 inches. So imagine, ito wala pa naman itong 12 inches, pero mga ano na to, 1, 2, 3, mga 4 inches na to diba? So anong sikreto sa magandang feature ng Helianthora? Totoo lang, hindi ko pa ganun kabisado, pero sasabihin ko na lang sa inyo kung ano mga ginawa ko para kung sakasakali magaya nyo rin. Kasi malamang hindi naman yung hindi naman yung siguro yung dahilan kung bakit gumanda yung picture nila, no? Dati-dati ang ginagawa namin nito, baka ito rin yung ginagawa nyo. So dati usual, no, tatanim sa pinaka best medium na available na meron kayo. Let's say yung high quality Sphagnumos, yung pinilian na, yung sinasabi nilang class A, ganun rin po yung ginagamit ko. Tapos perlite, 50-50, dahil ayun by the book, ayun daw yung medium di ba? So yun yung ginagamit ko. Tapos pag nakita ko na dumadami yung picture, automatic yan, divide na, no? Pag nakita mo may new growth na, divide mo na yan after some time. Tapos hintayin mo na uli, no? Madami na uli yung picture kasi mag-a-acclimate siya sa bago mong hinati mo na naman siya Tapos pagka may bagong growth na naman at nagkaroon na ng mga 2-3 growth point na naman, hati na naman, diba? So napaparami natin ang Helianthora dati, pero hindi natin napapalaki. At hindi natin napapalaki natin ng kaunti, pero hindi talaga ganito kalaki. Siguro pinakamalaking Helianthora ko dati, malaki na to. Ayan, malaki na yan. So, at nung nakabili ako ng malaki, mas malaki dyan, parang mga ganito yung size niya. Malaki lang dito ng kaunti. Mga ganito siguro, ganyan yung size. Abahanga na ako kasi sabi ko, lumalaki pala, saka lumalaki pala tong minor. Sabi ko, gumaganda rin pala siya. Yung nagkakaroon ba ng ganito, no? At pero sa experience, dahil may experience nga ako dati sa mga Helianthora minor, na hindi ko sila napapalaki, in-enjoy ko lang yung time na ganyan yung itsura nila, yung mga ganyan, yung gumanda na. Kasi nga binata sa akin na maganda na ni Sir Anding. So sabi ko, enjoy ko na lang to kasi alam ko babalik rin sa itsura ng yung ganitong klase ng picture niya. Yung walang mga nectar spoon sa ibabaw. So sabi ko siguro dahil napaganda niya yung Helianthora niya, dahil nga naka Mars Hydro siya, naka grow tent, tapos may aircon pa. Tapos yung kanyang mga medium nun ay mga Kanuma Akadama. Tapos yung mamahaling Sphagnumos pa yung na live yung nalagay niya. Sabi ko, alam kong babalik rin to sa itsura ng yung outdoor grown. So might as well enjoy ko na lang itsura nila ngayon. So picture video, nakita niyo yan, pinost ko. Pero dumating yung time na pumangit nga sila. Tama yung aking hinala na ganun nga yung mangyayari.
Kaya yan sabi ko, ganun pala talaga, hindi talaga para sa Helianthora tong growing area ko. So dumating yung time na ang bilis matuyo ng mga nepenthes ko. Ayun yung naging hudyat para maglagay ako ng ito, anong tawag dito, UV plastic. Naglagay kami ng UV plastic ni Mrs. yung time na yon. Tapos nilipat namin yung mga, sa tingin ko yung mga hindi dapat nasa arawan tsaka sobrang hangin na lugar. So nilagay ko dito yung mga paborito ko sa madaling salita, yung mga Helianthora, sphagnum moss, nepenthes, seed grown, yung mga sa tingin ko mga delicate, no? Mga propagation ko, ina-acclimate ko na halaman, dito ko unang nilalagay sila lahat. Tapos hindi ko na napapansin si Helianthora, no, dahil alam ko dito ko nilagay dito sa side na to. Hindi ko na siya pinapansin dahil ang bagal talaga ng growth ng Helianthora, lalo na pag newly propagated. Kasi nag-adapt, nag-acclimate, no, dun sa sugat na ginawa mo sa kanya dahil hinati mo siya. Tapos syempre old pitcher matutuyo, papalitan ng bago. Yung iba naman matutuluyan, matutunaw. So hindi ko na muna siya pinansin kasi wala ngang special na nangyayari. Ganun pa rin, no? At ito hindi ko pa ito nasasabi. Nakalagay siya dyan sa lugar na may shaded talaga. Ito, shaded. Tapos nilipat ko siya dito. Ito ba siya nilipat dito? Siguro dahil yun pala, nilipat ko siya dito kasi laging nasasangga doon, no, lagi siyang nadidiinan, minsan napuputol siya, tapos may daga pa dyan sa ilalim, may daga dati pumapasok dito kahit ganito na yung setup ko, inangat nga, tapos dinadaanan, no, so nababali-bali is nila. Sabi ko, kailangan kong gawa ng paraan ito. So iniisip ko sa ganito ko ilalagay, no? Kaya merong dito, cage. No, may cage kasi para maprotektahan nga sa daga. Pero naalala ko dati, na-disgrasya lahat ng Helianthora ko yung nilagay ko sa cage. Bakit? Kasi pag nasa cage siya, hindi mo matingnan yung mga ibang sides niya. Hindi mo ma-check kung okay pa ba. So nangyayari nun, papabayaan mo yung mga side na hard to see and hard to reach na lugar. No, so hindi mo ma-notice yung mga problema ng halaman pagka papalibutan ng ganito, ng cage, tapos tight spaces, ang hirap silipin, ganon. So ang ginawa ko, yung tray sa baba nilagay ko ngayon sa ibabaw, at dito ko na pinatong yung Helianthora. Tapos sabi ko dito na ipapatong. Tapos may shade dyan dati. Ang ginawa ko sa shade, no, hindi pa to ganito ka ngayon unti-unti ko nang tinatanggal yung shade. Ito, ayan, unti-unti ko nang inaalis. Nung na-acclimate na siya, unti-unti kong inaalis yung shade. Ang napapansin ko, mas siguro malakas mag-photosynthesis tong Helianthora. Kasi nung tinanggal ko yung shade, bigla siyang nag-strike ng maraming growth, no? Siguro ayun yung kailangan niya, yung maraming ilaw o liwanag, no? Kaya siguro rin ang ganda nung Helianthora na nabili ko kay Sir Andeng kasi naka-Mars Hydro yata siya or Bibusan. Alam niyo na yung mga high-end na mga pailaw sa carnivorous plant. Tapos naka-growing tent siya. Ewan ko lang kung nanonood si Sir Andeng, sana bigyan mo na yung sikreto. Isa sa mga pinakamagaling na nag-aalaga ng carnivorous plant yan, si Sir Andeng. Ewan ko ba kung bakit naglaylo ngayon, pero nagbabalik yan ngayon. So kailangan niya ng halaman na quality kay Sir Andeng. Medyo pricey pero sulit naman. So ayan. So nung nilagay ko siya dito, ayan, dumami na yung traps niya. Nung una, tuwan-tuwa na ako kasi nga napansin ko na ang bilis dumami ng pitcher. So ang nangyari ganito, biglang nagkaroon na ng maliliit na, napansin ko na may maliliit na hindi pa ganito kalalaki yun. Maliliit na spoon na sila, yung kanyang kalalaki pa lang.
Sabi ko, aba, okay nagkaka-spoon na. So, maliit na spoon pa lang, kumbaga, thankful na happy na ako. No, so, ewan kung ba't na po ito. Siguro dahil low-lobat na. Bibilisan lang natin. So, biglang nagkaroon na ng mga malalaking nectar glands, no, yung Helianthora natin. So, siguro dahil nga sa humidity, taas ng temperature, no, at ang bilis niya na ngayon dumami. So, hindi ko ina-advise na ilagay nyo agad sa initan yung Helianthora nyo dahil pag nilagay nyo agad sa initan yan, hindi pa acclimated, maaaring hindi kayanin, matuyo. Nangyayari yan. Tignan nyo itong pag maliit pa kasi at hindi pa acclimated, hindi pa maganda yung root system. Tulad na ito, dumating to na may peste. So natutuyo siya. Pero hindi naman matutuluyan niya ng as in patay agad, no? Lalaban pa yan at kung may tumubo dyan ng mga new growth, mabubuhay nyo pa rin yan. Pero yung mga well-established na, yung hindi newly potted na mga plants at walang mga peste, ang bilis niyang ma-acclimate. Tingnan nyo itong makukuha ko kay Killer in the Bag. Baka tatanim lang natin yan nung nakaraan. May mga new growth na agad na yung nutans. Tapos eto namang Siciliata, may mga new growth. So once established na yan, hahayaan mo na lang yan. Siyempre may maintenance pa rin, no? Sa peste, sa algae at kung ano-ano pa. Waiting game na lang yan. Once na mag-produce na yan ng matured pitcher, na dire-diretso na yan, maliban na lang kung i-divide mo agad. Kasi pag dinivide mo agad, maaring ma-reset or maaring magtuloy rin siya. Pero hindi na tulad nung mga nakikita nyo dito. Ano bang good sign sa Helianthora? Maayos yung paglaki niya. Ang good sign sa Helianthora ay yung mula sa maliit na pitcher siya nagumpisa, palaki ng palaki. So, mula sa ganito kaliit na pitcher, naging ganun, sumunod eto, so eto na yun, mas malaki na yung susunod. Kumbaga palaki na, parang hagdan ba? Pataas ng pataas yung kanyang pitcher, yung size. Ibig sabihin nun, nag-i-improve, no? Hindi tulad ng ibang mga plants, imbis na mag-improve, nagde-decline yung health. So, kaya maganda rin, no, na mag-invest kayo sa mga plants na hindi newly propagated, no, yung at least growing na, no, kung medyo mahal man, I think na yun sulit na yun no, kumbaga worth it ba yung purchase nyo, kasi nga hindi na kayo mag-acclimate, hindi na kayo aasa na o baka mangamba na magde-decline yung health nila. Kumbaga paganda na, papunta na doon. Tapos iwasan nyo rin na totally iripat nyo yung halaman kapag dating. No, niripat ko tong halaman pero kinip ko pa rin yung medium niya kahit hindi pareha sa medium ko. Kasi para masanay muna doon sa lugar na yon. Once na maka-establish na siya at ma-acclimate na doon sa lugar nyo, yun, pwede nyo nang desisyonan. Kung talagang hindi ganun kaganda yung growth, no, di i-transfer nyo sa better medium. No, pero sa ngayon na bagong dating sila, wag yung pakikialaman, not unless kailangan. No, kailan ba kailangan? Kailangan yan kapag nakikita nyo may peste, may root rot, or rat doon sa new growth. No, pero kung nabubulok yung old growth, hayaan nyo lang. At as long as isa lang yan or dalawa lang yan na old pitcher, hayaan nyo lang. Pero kung papatubo pa lang na pitcher yan, tapos nag-brown na or nangitim or nalanta, namag o kung ano man, kabahan kayo. Kaya pagka may mga nabubulok dito na new growth, no, talaga yung nag-worry na ako. Gusto ko nang bungkalin, pero hinihintay ko yung panahon, baka naman hindi tumuloy, baka nasobrahan lang ako sa pesticides or sobrahan ako sa fertilizer or feeding sa kanila. Baka yun ang dahilan. Kaya mahalaga rin talaga na ino-observe mo siya. At hindi naman kayo bibiguin na marerelax kayo pag tinignan nyo to, kasi napakaganda talaga ng Helianthora. Ayan. No, pag hindi pa kayo ready, panood lang kayo ng panood ng mga video dito sa YouTube, no? Hindi lang sa akin, pati dun sa iba, para alam nyo rin kung gaano lang kadali i-propagate to, alagaan. Pero maganda lang dito sa setup natin. Sa Pilipinas ko na ito inaalagaan. Sa ibang bansa kasi ang advantage malamig sa kanila talaga. Yung temperature drop po ang kuha nila.
at yung cycle. Ito pala, no, bago tayo magtapos dito sa Helianthora guide kung paano palakihin yung mga trap. So ano nga yung dahilan? Huwag na gagalawin kung hindi kinakailangan. Hayaan lang para ma-establish yung roots. Pagka maganda na yung root system niya, magre-reflect yun sa mga feature niya na bago. So kung healthy yan, ang roots, healthy rin yung mga feature. Pangalawa, huwag masyadong mahangin hanggat maaari, mataas ang humidity. Pangatlo, unti-unting ilabas papunta sa mas maliwanag na area tulad nito. Pang-apat, hayaan lang, huwag gagalawin yung root system kung hindi naman kailangan. So ayun, no, wala na ba ako nakalimutan? Ayan. So hinahinay rin sa pag-experiment kasi hindi lahat ng experiment natin tested na, tulad na lang yung pagpapakain ng mga demanure, no? Okay naman yung kinalabasan sa mga malalaki. Pagdating sa malalaki okay, sa maliliit medyo hindi siya maganda kapag natatabunan yung new growth, no? Sa mga old pitcher okay lang malagyan, pero yung mga new growth huwag nyo lalagyan ng mga bee-poop kasi matatabunan yung new growth, maaring mabulok, no? Nangyari yun saan ba? Dito yun. May nangyari dito yun. Yung dulo lang naman yung nabulok, pero yung kabuuan ng pitcher hindi. Nandun sa ilalim, hindi masyadong kita, madilim. Diyan, ayan, oh. Yung may dulo na brown, ayan yun, yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Tapos ito rin, oh. Ito nabulok, oh. Kitang kita dito pala. Bakit nabulok tong isa to? Isa dito, natakpan ng wax nakasama sa bee-poop yung pitcher, nag-clog siya. Matutuyo, mabubulok. So, yun, iwas kayo sa ganong mga sitwasyon. Kaya, ingat lang sa pag-fertilizer ng mga bago nating kaalaman. Pero although, maganda naman talaga ang epekto kasi tingnan nyo ang lalaki ng new feature na itong isa dito. Yung mga yan. So, ito rin, lalaki ng mga bago. Kasi nga may vitamina sa bee-poop. Kaya lang, wag lang matatabunan ng gusto. Kasi pa nag-clog, tutuluyan yung mga pitcher, pero hindi naman yung buong plant, yung pitcher lang kasi nga organic, hindi nasusunog yung halaman. So yun lang muna siguro, at ano pa bang pwede nating idagdag? Ayun, no, ito pala, no, ito, isa to sa mga naging dahilan bakit namatay yung mga plant na nabili sa akin sa Helianthora. Pag nagtanim masyadong malalim yung pagkakatanim. No, kung titingnan nyo to, yung tamang pagtatanim, ito yung good example to dun sa nabili ko na bago. Ganyan lang dapat yung pagkakatanim sa kanya, huwag sobrang lalim. Pag masyadong malalim, no, pag masyadong malalim yung pagkakatanim, nabubulok. So mapapanood nyo rin yan sa ibang vlog sa ibang mga vlogger tungkol sa Helianthora. Na kung sa wild, okay lang na nakalubog sila. Di ba sa wild, nakalubog yan sa tubig, mga Helianthora. Pati new growth, nasa ilalim ng tubig, underwater yan. No, pero dito pagka inaalagaan mo siya sa greenhouse, sa growing area mo na, hindi na sa wild, wag mo siyang ilulubog. Bakit? Anong dahilan? Anong difference? Sa wild, freely flowing yung water na nagpapalubog sa kanya dun sa mga new growth niya, pero dito sa growing area hindi naman freely moving to nag-stagnate yung tubig, so maaring ikasani yun ang pagkabulok ng inyong halaman. Kaya ayun nga, kaya naisipan ko rin lagyan ng aerator. Ayan, isa sa mga sikreto ko rin yan, na hindi na sikreto dahil tinuro ko na rin naman, nalagyan ng aerator para hindi na stagnant talaga as in yung tubig. Kumbaga merong extra oxygen yung ilalim. That I think nakatulong yun yung extra oxygen sa ilalim. Kasi kung sobrang vigorous na nung halaman nyo, minsan yung mga maliliit na growth, parang pilit yung paglaki niya, pero pagka may hangin, mas maganda yung distribution ng nutrients dun sa halaman. Ibig sabihin, buo yung picture, hindi siya yung kapos. Halimbawa ganito, tingnan nyo tong picture dito. Yan, may picture dyan na walang nectar glands. May mga new growth rin na may mga nectar glands. So yung mga bago na may nectar glands, ayun yung time na meron ng aerator. So tingin ko na nakatulong siya ng malaki doon sa mga new growth, itong aerator na to. So itong aerator na to hindi naman
Sobrang mahal nito, nasa 500 lang yan, kasama na yung solar panel, yung lahat na yan, pati yung airstone na yan, pati ito, yan. Biruin nyo, wala na kayong gagastusin dyan. Isang setup lang, kayaan nyo na. Kusang a-under na yan, kusang mag-open, mag-close yan. So, ayan, wala kayong masyadong expenses dyan. Isang gastusan lang. Tsaka hindi nyo kailangan ng dalawa. Kaya lang dalawa yan. Galing yan dun sa malaking pond. So, kailangan ko ng dalawang aerator kabilaan. Dati kong ginamit yan sa crayfish. Pero ngayon dito na sa mga Helianthora. Which is nakatulong na malaki talaga. So, ayan, iyan ko na kayo. Budol ko na kayo. Gamamit na rin kayo yan. Kasi tingnan nyo to. Ang bilis lumaki niyan. Yung ina-expect ko na paglaki niya na exceed niya yung expectation ko sa paglaki niya. Kasi ang iniisip ko, kasi biglang laki na rin to eh. Sabi ko, susunod niyan siguro, malaki lang ng konti. Pero tingnan nyo yung diferensya ng laki niya. Ayun o. Ganda niya. Tsaka tingnan yung, ito yung pinakamalaking diferensya. Para maniwala kayo na nagbibigay yan ng yung aeration. Kasi distant part na yan ng plant eh. Kumbaga dulo na ng part ng leaf niya, yung picture niya. So, kapag walang masyadong aeration, ang naging tendency, lumiliit yung mga nectar glands. Pero pag okay yung aeration, nagpo-produce siya ng magagandang nectar glands. So, ewan ko ha, kung ayun lang yung na-observe ko. Hindi ko alam kung, wala naman kasi akong dinagdag na sa setup na to. Yun lang din. So, ayun lang yung mga ginagawa ko dito. Kung magsisimula kayo sa Helianthora, piliin nyo na yung pinakamura. Na mabibili nyo. Ako hindi pa ako nagbebenta ngayon, pero maghanap kayo sa iba kung may mabibili kayo. Minsan may nakikita ako nagre-release pa isa-isa. Doon magandang bumili yun kasi hobbyist yun. So, saktuhan yung presyo, tsaka sigurado kayo rin na siguraduhin nyo pala, hindi sigurado. Kung baka siguraduhin nyo na okay rin talaga yung health ng halaman. So, ayun lang muna. At lobat na tong cellphone ko. Baka hindi na umabot sa natin. So, ayun lang muna. God bless sa inyo. Salamat sa panonood. And bye-bye.